So, ayan mga katropa, welcome back to my YouTube channel. Ngayon may share ako sa inyong mga parts. Tsaka share ko sa inyo kung paano natin assemblein yung piston ring, connecting rod, tsaka susukatin natin yung ring sa bore ng ating block. So, yun yung share ko sa inyo, tsaka yung mga pangalan ng mga parts para meron din kayong idea kung sakaling mag-overhaul kayo, lalong-lalo na yung mga beginners. Para may idea na sila mga katropa, magkaroon sila ng idea yun. So ayan, maraming salamat nga pala sa mga subscriber. Ayan, maraming salamat sa inyo mga katropa, youtubers, viewers, sa mga katropa natin dyan na laging nanonood ng ating video. Ayan, shout out sa inyo mga katropa. So ngayon, gaya na sinabi ko mga katropa, isi-share ko tong mga parts name ng ating overhaul para magkaroon kayo ng idea. So wala pa yung head, nasa machine shop pa. So ngayon i-share ko lang sa inyo yung mga iba't ibang parts para magkaroon din kayo ng idea. Tapos yung pinaka main point ko rito mga katropa, i-share ko sa inyo yung pag-assemble natin ng connecting rod sa piston ring, saka yung paglalagay ng ring at saka yung position ng ring, kasi ito ay original part. So wala siyang marking kung saan natin ipupwesto yung ring sa baba at taas. Hindi natin alam. Yung normal kasi na piston ring na nabibili natin mga OEM, meron na silang mga marking. So yun yung i-up natin sa taas. So yung original Mazda piston ring wala siyang marking. So i-show ko sa inyo kung paano natin i-setting. So siyempre bago ko show sa inyo, i-share ko muna sa inyo yung mga parts name ng ating isang makina mga katropa. So tara na. So ito mga katropa, naka-setup na. Ito yung block natin. So ayan yung mga parts natin, mamaya i-show ko sa inyo, at saka yung iba nating parts. Ayan, andyan. So mamaya isa-isay natin yung pangalan yan mga katropa para magkaroon kayo ng idea. So ito isang Mazda 3, Mazda CX-3. So kaya i-share ko lang sa inyo, almost same lang naman ng mga Mazda, pero mas maganda ngayon ko lang naman i-share sa inyo lahat ng parts mga katropa. So ngayon i-share na natin isa-isa mga katropa ang ating parts. So mag-umpisa tayo rito. Siyempre yung ating engine block, yan. So at ang ating, siyempre ang ating head gasket, original yan mga katropa. Yan, plate yan, plate. Hindi tayo maglalagay ng asbestos na gasket, yan dapat original. So lagyan mo natin dito. So siyempre ito yung ating timing cover. Siyempre meron tayong timing chain, yan. Ito yung A, ito yung B, ito yung sa oil pump chain, ito yung sa crankshaft chain, yan. So meron tayong chain lever guide. So ito yung ating timing chain guide sa taas. Ito yun naman yung timing chain tensioner ng oil pump. Siyempre meron tayong timing chain gear, yan, yung isa papalitan natin. So meron tayong main bearing, conrod bearing, thrust washer, siyempre yung ating second block, yan, extension. Siyempre meron tayong, yan yung crankshaft nya. So siyempre meron tayong connecting rod, 4, yan. So siyempre piston, yan, 4 yan, 4 na piston yan. So 4 din na connecting rod yan, yan, nasa taas. So dito naman tayo sa ating oil pump. Siyempre yung ating second block bolt, yung other bolt nya, yan. Ito naman yung oil pump strainer. Ito naman yung oil control valve, yan. Ito yung oil control valve natin mga katropa sa Mazda, yan. So ito naman tinatawag nilang oil jet kung tawagin, yan.
yung naglubricate sa papunta sa piston. Yan yung lubrication ng piston, ini-spray niya sa piston yan. So meron tayong cylinder head bolt, syempre meron tayong intake camshaft. Bakit sinabing intake camshaft? Ayan, meron siyang I, 7i. Ito naman ay exhaust 7e. Yan. So yan yung camshaft natin, camshaft cap. Yan yung mga yan. Yan. So siyempre meron tayong piston ring. Yan yung piston ring natin. So ayan yung mga parts sa pangloob mga katropa. Siyempre meron tayong HLA. Yan. Nakababad sa langis yan, tsaka yung rocker arm. Sa mga nag-uumpisa pa lang, baka hindi nyo alam yung ano. Yan, nakababad nyo sa langis pag tinanggal nyo kung hindi nyo lang din papapalitan. Yung rocker arm naman, walang problema magkapalit-palit yan. Baka maka-encounter kayo ng ganitong klaseng rocker arm. So walang problema kahit magkapalit-palit mga katropa. Yan. So meron tayong crankshaft pulley. So ngayon punta naman tayo sa mga iba pang parts mga katropa. So siyempre yung valve cover gasket, valve cover natin assembly. Yan. So meron tayong ano siyempre. Yan. Yung ba kasi na ano. Yan, ito yung oil pan natin. So ito naman yung ating PCB, nandiyan yung PCB niya sa loob yan. So nakakonect yan sa intake. So ito yung sa panloob. Ito naman yung oil filter housing. Yan. So bag natin, punta tayo dun sa iba pang parts ng ating engine. So siyempre yung ating intake assembly, intake manifold assembly yan. So nandito na rin yung ating throttle body. So ayan yung throttle body natin. Nalinis ko na rin yan mga katropa. Nisprayan ko na rin yung loob ng intake para malinis. So nandito yung ating, siyempre hindi mawawala compressor, hindi rin mawawala yung starter kasi kung walang starter di natin mapa-start yan. Yung ating alternator, yung nagbibigay ng charging sa ating mga supply. Yan, siya yung nagbibigay ng kuryente sa lahat ng ginagamit natin kahit anong kuryente. So siya rin yung nagcha-charge ng battery kung kulang yung charging ng battery. So yan, kaya kapag hindi na gumagana to, wala na, shut off na yung ating system ng engine kasi siya yung nag-ano ng supply ng kuryente sa ano na power sa lahat ng system. So yung battery ay ginagamit lang natin yan. Ito yung battery nya, ginagamit lang natin battery sa first starting yan mga katropa. Kaya hindi mo ano yung battery na yan, makakatulong lang yan sa first starting. So yan, nandyan na yung water pump. Yan, water pump assembly yan, sama dito sa ano nya. Yan, hose, nandyan yung mga parts ng ating tsaka yung exhaust. Yan, siyempre yung exhaust nandyan na yan. Yung exhaust natin, yung ibang parts, heat manifold. So yan mga katropa, yung ating parts ng engine. So hindi ko pa naman siya makukumpleto ngayon mga katropa. I-show ko lang sa inyo kung paano natin i-set up yung ating piston, connecting rod, tsaka piston ring. So pag kinumpleto ko na to, ilalive ko sa FB mga katropa para ma-share ko sa inyo kung paano natin bubuuin mga katropa. So siyempre papakita ko lang ngayon yung pag-assemble ng connecting rod sa piston, tsaka paglagay ng piston ring, tsaka simple tips na rin para sa mga beginners kung paano natin setting yung ating piston ring.
So siyempre bago natin setting yung ating piston ring tsaka connecting rod, so siyempre susukatin natin dito yung piston ring sa bore. Yan. So ayan muna yung ating gagawin ngayon mga katropa. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin susukatin mga katropa. So halika na. So eto mga katropa, nakaset na yung ating tatlong ring. First ring, second ring, at third ring, oil ring. So ngayon, so susukatin natin yung ating first ring. So kasi itong first ring mga katropa ay standard. So original size. Walang pina rebor o ano man, wala, original standard. So ngayon susukatin natin siya, bagong ring. So 0.25. Medyo malabo yung 0.25. So yan, 0.25 mga katropa, pasok. So tignan natin yung 0.30. So mahirap nang pumasok yung 0.30 mga katropa. Yan. So pinaka-standard para sa akin, yung pinaka-standard na pinaka-minimum na clearance niya ay 0.10 lang mga katropa. So hanggang 0.35, yan, mga ganyan. Kasi yung ano nito ay hanggang halimbawa ito first ring 0.25, yan, sakto-sakto yung 0.25, ayaw na pumasok yung 0.30. Yan. So ito number 1, okay yung clearance niyan, 0.25. Yan. Tapos yung number 2 naman 0.25, pasok siya. Yan. Pasok din yung 0.25 hanggang 0.30, medyo ano na siya. Yan. Yan. Yung pinaka maximum niya 0.30. Yan, pumasok oh. Suwabing-suwabe mga katropa, 0.30. Yan. So ibig sabihin maganda yung clearance niyan. Ito naman sa oil ring. Yan, 0.30 rin mga katropa. Yan, sa oil ring. So yan, siguro sa diesel magkakaiba kasi ng sukat yan, depende sa manufacture ng sasakyan kung ano yung clearance. Pero sa experience ko sa mga Hyundai, Mazda or gasolina, pinakamaliit na yung 0.25 mga katropa. Yan, pinakamaliit na yung 0.25. Pinakamalaki mga katropa 0.35. Yan. Yan kasi itong dalawa 0.25 tsaka 0.30. So sa mga ibang ano, basta huwag kayong lalagpas ng 0.35 mga katropa sa clearance. 0.25 to 0.35 pagka gasolina. Yan mga katropa. Sa diesel, i-show ko sa inyo kapag nakapag-overall tayo ng BT50. So ito 0.10, 0.25 or 10 mm. Yan. Pasok, maganda yung clearance niya kasi standard nga yung bore. So wala pa naman katama-tama yung bore. Almost 3 years pa lang to nga nalusong lang sa baha, kaya nagkandaloko-loko yung connecting rod niya mga katropa. So ayan, piston ring natin standard, original standard yan mga katropa. Piston ring natin yan. So kaya walang problema kahit hindi na natin sukatin yan, kahit hindi ko na sukatin yan, salpak lang ako na salpak, walang problema dyan. So pinapakita ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Para sa akin 0.25 hanggang 0.35 yung pinaka ano ng gap nyan. Pero mag start ka sa 0.25. Yan. Dapat wag nang ano pa dyan, liliit pa dyan, pinaka ano na yan. Pag lumiit pa dyan, mas okay, kasi pinasok ko dyan yung mas maliit na ano, maluwag na. So pinakasaktong ano nya 0.25 yan, tsaka 0.30 yan mga katropa. So ngayon mga katropa, i-install natin yung connecting rod sa piston. Tapos nito i-install natin yung piston ring sa piston. So ipapakita ko sa inyo kung paano. Yan. So ngayon, paano natin malalaman kung saan yung front nitong Mazda na connecting rod. So malalaman natin yung front
kung saan. Yan, kung mapansin nyo ito mga katropa, meron siyang dot. Yan, so ibig sabihin yan yung front mga katropa, naka-front sa engine na ganyan. Halimbawa doon nakaharap yung engine nyo, so nakaharap din to sa may timing chain. Yan, itong dot na to mga katropa, para hindi na kayo malito. So pagdating naman sa piston mga katropa, kung nakaharap na ganyan yung ating connecting rod sa engine, sa timing chain, ito. So dito naman sa piston, malalaman natin yung marking yan. Ito yung nakaano sa intake. So magiging position yan, nakaganyan siya. Yan, ito yung nasa intake. Yan, wala siyang front and rear, wala siyang naka ano na dot dito. Ito lang yung nakalagay na marking niya. So ito yung naka ano sa intake. Kung mapapansin nyo yung ating engine na yan, nakaharap siya dun. Ibig sabihin yung intake niya dito sa side dito, sa may knock sensor na yan. So iharap natin ganyan. So siyempre pag wala kay manual ganyan, pero meron manual mga katropa, walang problema dyan. Meron tayong manual na ito yung bali nakaganyan yan. Ito yung nakaharap yung engine. Yan may arrow, front of engine. Tapos yan naka front of engine doon, yung ating block. Nandun yung timing chain sa unahan doon. So naka ano yung marking dito sa intake, dito sa side. Ibig sabihin dito sa side, dito sa side. Pag nakaharap doon, nasa left side. So yan. So ngayon assemble natin mga katropa. So siyempre yan na nga yung front nya. Yan, ganyan siya, dito siya sa side. So ayan, lalagay natin yung front din to. Ito yung naka front, huwag nang kalimutan mga katropa. Kahit na anong connecting rod, meron siyang marking na naka front. So ayan, ganyan. So siyempre lalagay natin yung pin. Ito yung piston pin. Sa mga beginners, baka hindi nyo pa alam, ito yung piston pin natin. Ito naman yung C-clip natin, pag-lock sa pin. So bago nyo ipapasok yung pin, siyempre lalagyan nyo ng oil para madulas. So ayan. So smooth, dapat smooth siya, wala sabit mga katropa. So ngayon pasok natin sa connecting rod. Ayan. So dapat smooth yan. So hindi naman siya yung sa Mazda, hindi naman siya press fitted na pin sa connecting rod or sa piston. Hindi siya press fitted, free siya mga katropa. Yan, free. Kaya nga meron siyang C-clip. Kabit na natin C-clip niya. Sa pagkakabit ng C-clip naman, gagamitan lang natin ng screwdriver na manipis yan. Tapos ano lang natin, tutulak. Pero ingat-ingat tayo sa pagkabit ng clip mga katropa. Yan. Basta gamitan lang natin yung socket para itulak ng maigi yan. So yun. So ito yung front natin. Ganyan siya. Yan. Ito yung marking nandito. Ito nandito sa left side natin. Yan. So bali ganyan siya. Position yan mga katropa. Nandito yung marking. So makikita niyan pagka ikakabit na natin yung ano. So nakaisa na tayo. Tignan natin itong isa. So natapos na natin mga katropa yung ating pagkakabit ng connecting rod sa piston. So ayan, naka-front sila lahat, nandito para pares yan. So kahit magkapalit-palit yan, walang problema mga katropa. Pag ikakabit naman natin yung ating piston, pwede nyo naman sundin to. Yan, 1, parang ito parang 2. Yan, kung mapapansin nyo, Z siya pero parang 2, pero dito mayroong 1. Yan, merong 1, 2,
may 3. Ito yung parang pinaka 4 yan. So, pero kahit naman magkapalit-palit yan, walang problema mga katropa. Sinasabi ko lang yung ano, yung ano yan. So, okay na siya. Ito yung pinaka front engine na yan. Merong marking. Yan. So, front engine, naka-marking lahat. So, sinundan natin yung position niya, nakaganyan mga katropa. Nakaharap tong dot. Nakaharap tong dot na to dun sa harap. So, ngayon, kakabit natin yung ating conrod bearing. So, ito yung ating connecting rod bearing mga katropa. So, S standard siya mga katropa. Ayan. So dito naman, hindi pwede magkabaliktad tong connecting rod cap niya mga katropa. Ayan. So kung nakikita nyo tong marking na to, saka itong marking na to, yan yung pagbabasa nyo, hindi nyo pwedeng iikot na ganun. Tagalin muna natin ha. So hindi natin pwedeng iganyan yan mga katropa, kasi hindi siya magpipit dito sa, yan, tignan nyo naman yung design ng ano nya, diba? So hindi pwedeng baliktarin. So kaya meron siyang marking. So lagyan natin ng bearing. So, pwedeng ganyan, pwedeng ganyan mga katropa. Pwedeng ganyan, pwedeng ganyan. So dapat malinis ito. Ayan sinabi ko, pero bago yung malinis. So yung pinakaano niya, sasabay natin dun sa harap ng engine. Iharap natin sa engine. Ayan. So dito, ayan. Dito siya. Didiinan nyo lang ganyan mga katropa. Tapos isa naman, ayan, ganyan siya. So hindi pwedeng ganyan kasi walang ano rito, wala siya yung notch nya, hindi pwedeng ano rito, dito lang talaga yan, yan. Tapos yan sinabi ko, yung marking yan, hindi pwedeng magkapalit yan mga katropa. So balik na natin. So ganun din dito mga katropa. So sa connecting rod mga katropa, wala naman siyang ano, wala naman siyang para sa taas, para sa cap, para rito sa connecting rod, wala siya, walang up and down, basta para-pares lang ng bearing yan mga katropa. Yung hindi lang pwedeng magkapalit yung cap nya. Ayan. Sinabi ko mga katropa, may marking ha, may marking yan ha. Pag Mazda, yung wala sa iba, pero mayroong mga marking yan, alam ko mga katropa, hindi pwedeng wala. Kaya dapat kung magtatanggal kayo ng connecting rod, pagtanggal nyo ng isa, i-check nyo na kaagad, inspection nyo na kaagad, or markingan nyo na para hindi kayo malito sa pagbabalik, baka makalimutan nyo, para maibalik nyo sa dating original pwesto niya, para hindi kayo magka-problema pagdating ng huli. Yan. So yan mga katropa, nakabit na natin yung ating
piston sa connecting rod tsaka Conrad bearing. So mamaya ikakabit natin yung piston ring sa piston. So ito yung ating piston ring. Ayan. So nandiyan yung first ring, second ring at oil ring. So mamaya yan mga katropa, kakabit natin. A few moments later. So sa paglalagay ng oil ring mga katropa, so siyempre mauuna muna tong pinaka ring nya. Ayan. So hindi pwede magkapatong, magkadikit lang yan, yung dalawa dito sa dulo Tapos ito pupoint natin sa baba. Ayan, sa baba natin ipupoint. So, i-check nyo yan. Minsan kasi umaano yung ring eh. Yan o, kumakalas o. Ayan. Yung isa naka-point sa baba, ngayon iti-point natin sa taas. Sa upper naman to, upper rail. Ayan. So mamaya na yung setting yan mga katropa. So ngayon, siyempre susunod natin yung second ring. Ayan. Yung second ring ay meron siyang nuts dito sa gilid. Ayan. Kung napapansin nyo mga katropa, yung nuts na yan, yan yung kumakahid ng langis, yung nuts. So ngayon, paano natin malalaman kung ibabaw ba to, sa ilalim ito? So ngayon, sa second ring mga katropa, yung nuts nya nasa gilid. So ngayon, syempre, ito yung iilalim natin yung nuts. Hindi pwedeng nuts yung nasa ibabaw mga katropa. Ito yung nuts nya eh. Hindi pwedeng nasa ibabaw. Maglulus compression tayo dyan. Diyan pa lang mali na. So kaya nga alamin natin yung ano, kasi walang marking mga katropa, wala siyang marking. So kaya hindi natin alam kung saan yung ibabaw tsaka ilalim. Ngayon, ito yung nuts nya sa gilid. So ibig sabihin ng second ring, yung nuts nya nasa ilalim. Hindi siya pwede sa ibabaw. So gaya ng sinabi ko mga katropa, kung mapapansin nyo, ayan, yung nuts ng second ring, ito, nasa ilalim, ayan. So yung nuts ng top ring, so nasa ibabaw, ayan. So wala siyang marking, kaya babase tayo dito sa nuts. So huwag kayo mag-alala, ilalagay ko tong manual sa video para magkaroon kayo ng idea. Ayan mga katropa. Sampai ada sedikit ini. Hah? Ini? Di punya nuts ini bang. Ini pasang untuk So yung nuts nasa ilalim dapat. So yung pagpasok niyan, ito yung piston natin, so nakaganyan. Hindi pwedeng nakaganyan. So pagka nakaganyan, loose compression na tayo. So dapat yung nuts nasa ilalim. So ito yung second ring. Sa paglalagay naman ng ring, pwede nyo namang i-manual na gamitan yung ano, yung ganyan lang. Pwede nyo namang gamitan din ng filler gauge. Ayan. Lalong lalo na sa mga baguhan, pag hindi alam yung diskarte, so pipili kayo ng filler gauge na medyo ano. Ayan. So halimbawa, i-example ko lang sa inyo ganito. Tingnan natin, sure natin yung nuts nasa gilid. Ayan. So ganyan yung ano yan. So gaganyanin nyo yung filler gauge, tapos itutulak nyo pababa yung ring. Ayan. Pero kahit hindi nyo nagamitan, ang lambot lang naman kasi ng ring. Siguro sa mga engine diesel, pwede nyo gamitan ng filler gauge mga katropa. So ayan.
Kukumpirm ko lang na nasa ilalim ng nuts kasi pag sinalpak ko na hindi ko na chichikin eh. So yan, nasa ilalim ng nuts natin. So susunod natin yung first ring. So yung first ring naman, yung nuts niya nasa loob. Yan. Kung makikita nyo ito, nasa loob yan. Nasa loob pa rin yung nuts niyan. Yan. So wala siyang marking, hindi natin alam kung nasaan yung parting taas at parting baba. Kaya nga meron tayong manual pagdating sa Mazda. Yan, makikita nyo yan. Yung nuts niya nasa itaas. Pero nasa loob, parting loob. Ito nasa parting labas. Ito nasa parting loob. Yan. Ito atas. Ito atas, tapidya, dalam. So ayan siya, ito siya. Oh. Yan. Good group. Upper part siya pero nasa loob yung nuts, mga katropa. So sa pag ano naman ganyan lang din. Yan. Malambot lang kasi sa paggasolina, pero pag diesel gagamitan nyo ng filler gauge, gaganyan na nyo siya. Yan. So i-confirm nyo ulit para ano, double check nyo yung mga ring nyo bago nyo ilagay sa block, para iwas ano tayo, iwas yung iisipin natin pagdating ng ano, loss compression, walang hatak. So yun, para hindi natin pag-isipan yung parts natin sa loob, mga katropa. Yan. So nakaisa na tayo. Tingnan natin ulit yung isa. Matigkas na wari. So ulitin ko, mga katropa. So yan, sa ibabaw yung dugtungan, ganyan, hindi pwede magkapatong dito. Yan, magkadikit lang yan. Gusto ba ba? Tapos itong rail ipo-point natin sa baba, itong sa ilalim, tulak niya pababa. Yan, yung nakailalim. So malalambot lang naman yan, mga katropa, hindi kayo mahirapan mag ano, kahit walang special tools. So itong isang taas na rail, ipo-point natin yan sa taas. Yung kanina nakaganyan, yung kanina sa baba yung tulak. Ngayon po-point natin siya, yung tulak niya sa taas. So titignan nyo maigi, mga katropa. Minsan lumalabas yung ring, hindi siya lumalapat, kaya checkin yung maigi. So ngayon yung second ring, kagaya sinabi ko, yung nuts niya nasa gilid. Yan, ito nasa gilid na to. So sa ilalim yan, ganyan. So yung first ring, yung nuts niya nasa loob taas, ito. Yan. Yung nasa taas na yan. So magiging position yan sa taas tong nuts, kagaya ng nasa manual. Yan. Parang ganyan yung position yan. Yan. Nasa taas yung nuts. Yan. Sisiguraduhin nyo, mga katropa, kasi sobrang liit ng nuts niya yan. Yan. So lalagyan natin sa taas. So yan, natapos na natin yung piston ring. Mamaya i-share ko naman sa inyo kung paano yung position ng bawat, yung lower rail, upper rail, tsaka yung second ring, tsaka first ring. Magsasample ako sa inyo ng isang position lang para
Alam nyo, kasi hindi pa naman sasampay eh. Kukuha ng pa ng picture yan ng insurance para ano. So ngayon, sasampulan ko lang kayo mamaya ng posisyon ng mga ring. Kasi 4 yung setting natin dito eh. So ito na mga katropa yung setting natin ng piston ring yan. So kung mapapansin nyo yan, meron ako nilagay na dot mga katropa. So ito yung harap, yan ganyan natin. So yung harap niya ito. So yung dugtungan ng ring niya nandito sa center, yan. Dito sa center yung dugtungan niya. Tapos yung isang dot na to, ito naman yung upper rail. Yan yung upper rail. Tapos yung lower rail, so dito sa kabilang dot. Ito yung lower rail niya nandito, yan. So yung dalawang rail magka-X, magkalaban. Yan. So ngayon, yung second ring natin nandito. Yan, itong dot na to. Yan, kung mapapansin niyo yung dot na yan, yung second ring natin. So yan, iharap ko sa inyo para ito yung second ring, ito yung first ring. Kumbaga, yung end gap nya dito nakatapat mga katropa. Dito sa ano na to. Yan. So katapatan niya yung first ring. Dito naman, ito naman siya yung first ring. Yan, ito yung first ring. So magka-X, kahit yung upper tsaka lower rail magka-X din. So yung dugtungan niya nandito sa center. Yan, sa pin. Yan, ito yung dugtungan niya nasa pin mga katropa. Mapapansin nyo. So meron tayong ano yan, manual. So ilalagay ko na lang yung manual sa kasama ng content natin mga katropa para hindi kayo mahirapan. So yan, inano ko lang naman. Ito yung lower, ito yung second ring, ito yung first ring. So magka-X. So kung pwede 30 degree, ito 35 degree yung ano niya. So pero ako inaano ko lang siya pa X na lang para medyo madali. So kaysa sa maghahanap ka pa ng degree, so pa X na lang. Ito yung front, yung dugtungan ng rail sa baba, oil ring. Yan, ito nandito sa center. So ito yung upper rail, ito yung lower rail, ito naman yung second ring, ito naman yung first ring. So magkalaban din yung dalawa, kumbaga magkalaban sila. Dito yung end gap nya, ito yung end gap nya. So malayo yung end gap nila mga katropa. Yan, yan yung setting ng piston ring setting mga katropa. So lahat yan same ng setting, lahat ng piston natin mga katropa. So ito siya. Ito siya. So kung susundin mo yung ano nito, yung manual nito, kalapit lang, hindi pwede. So ito yung lower natin, dito natin lalagay yung upper. Lower, upper, second ring, third ring. Yan, pa X. So kumbaga ito guide lang mga katropa. Pero ilalagay ko sa ano para meron kayong ma-guide. Yan. So nakasetting na. So hihintay na lang natin yung cylinder head, tapos bubuin na natin. Abangan nyo sa FB Live. So ayan mga katropa, na-share ko na sa inyo yung mga parts ng ating overhauling engine. So na-share ko na rin sa inyo yung paano mag-install ng mga connecting rod, piston ring, at mga setting ng piston ring kung paano. So i-assemble natin to, ilalagay natin sa FB Live tayo pag in-assemble natin. So maybe kung hindi bukas, sa susunod na araw, kasi wala pa yung cylinder head para isang bagsakan na pag binuo natin mga tropa. So dun magbibigay pa tayo ng mga simple tips pag habang binubuo natin para magkaroon kayo ng idea. Itong idea na to para sa mga beginners na hindi pa nakakaalam sa mga pyesa. So isinyer ko lang sa inyo yung pyesa, simpleng pyesa lang, at yung mga panloob na pyesa mga katropa. So ayan, maraming salamat sa mga YouTubers, subscribers, viewers ng aking channel. So maraming salamat sa inyo mga katropa.
sana nakakakuha kayo ng idea sa mga sinishare kong content mga katropa. Ayan. So shout out sa mga katropa natin dyan. Ayan. Shout out sa inyo mga katropa. So yan, ito yung parts natin. Ito yung engine block natin. Ayan. So nasa machine shop yung head. Nagpapalit tayo ng valve, intake, tsaka exhaust, tsaka valve seal. Tsaka pinalinis na rin natin yung head mga katropa para pagdating dito isasalpak na lang natin. So ngayon alam nyo na yung mga parts ng ating isang engine na yung mga kumbaga yung parts na pwedeng ilagay sa engine na normal natin nakikita. Ayan mga katropa, ito yung panloob. So nandun yung panlabas natin mga parts mga katropa. So ayan, maraming salamat sa mga suporta sa aking channel. Yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. So hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye, thank you for watching mga katropa, see you in my next video.